Musta kayo dyan na mga ka-DDS, mga ka-Duterte, go and fight. Sa mga na dyan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SME Vlog. Ating pag-uusapan ngayon, Kisara at KSP sa lahat at pabida-bida. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam natin mga ka-idol na si Sara Duterte ngayon, pinagkakaisahan, pinagtutulungan, na mapabagsak ang agila ng Mindanao. Agila ng lahat. Wala nang iba kundi si Sara Duterte. May agila pa ba? Sa mga na-dyan again, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Maraming mga batikos ang binabato sa kanya sa ngayon. Uulitin, huwag kayo agad maniniwala. Kasi alam ng karamihan, takot yan sila na maging presidente si Sara. Kasi pagdating ng panahon, lagapak yan sila. Makukulong yan sila punto por punto. Lalo yung sa mga nasa congressman na nasa kongreso ngayon. Naku po, abangan na lang po natin yan sa darating sa 2020 na darating na taon na 2028. Yan lang po aking masasabi. Wag na kayong maniniwala na wala nang bubuto kay Sara. Kahit si Hontiveros nagsasabi na mataas ang rating ng ating BP na mahirap pataubin ito punto por punto. Kahit saan kayo magpunta. Sara is number 1. Wala nang makakatalo kay Sara Duterte punto por punto. Nakapag-video si Kuya SMB walang pasok kasi nga medyo I have a dry cough. I'm not allowed na makapasok trabaho dahil bawal na mayroon doon. May sakit. Kaya yun nakapag ako. Siyempre, susuportahan natin ang ating manok. Kung babasihin po ninyo na lustay si Sara, mas lustay si BBM. Kung magbasihay tayo sa corruption. While si Sara, binibintangan nyo na she's a corruption, corrupt na tao, pero okay naman na-liquidate ng COA, malinis na, okay na, walang problema. Pero kayo, hindi nyo pa rin tinitigilan si Sara Duterte. Okay? Ano yung sabi nga ni Attorney Tuanzon ba yun? If not mistaken, na nung first year ng panunungkulan ni BBM, wala, sige, kurap. Sa sa midterm na ng kanyang panunungkulan, feeling bayani na daw. Ayun, parang kakalkalin na, huga doon na daw. Umatake pa paano maghugas kamay si BBM. Ganun lang po doon mga ka-idol. So sa mga nandyan na naninira kay Sara Duterte, huwag kayong maniniwala dyan dahil paninira lang po yan. Walang mga ebidensya. Kasi kung may evidence na yan sila, sana noon pa kinakulong na yan si Sara Duterte. Sa first impeachment. Sa first impeachment pa lang ni Sara Duterte, sana nakulong na sana si Sara Duterte at tatanggal na sa kanyang posisyon ngayon. Pero wala hindi sila nanaig. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, reaction. At yun ang observation sa ating lipunan. So bahala kayo. Basta bitin sa akin. Ako noon BBM ako actually. Pero ngayon na nakita ko yung kabulastugan ni BBM sa kanyang administrasyon, hindi na ako. Lumipat ako kay Sara Duterte. Dahil nakikita ko yung tapang at sinseridad sa kanyang bilang leader na nanungkulan dito sa ating lipunan. Ganun lang po dun. Bahala kayo kung saan kayo, but Kuya SMB, Sara Duterte talaga ako. Okay? So, hindi ako naniniwala kung ano man ang binabato nyo kay Sara Duterte. Dahil sa Kongreso, ngayon, tingnan natin yan sa impeachment ngayon ni Sara Duterte. So, hindi lahat yung congressman yung pipirma dahil midterm na. Kasi kapag manalo yan, namanda kayo, kasi takutin yan sila. Kasi almost nag-sign ng impeachment ni Sara Duterte nung nakaraan. Almost na mga congressman natalo ng eleksyon. Okay? Natalo talaga, punto por punto. Kaya hanggat maaga pa sa mga
mga alipuris dyan ni BBM, what I mean, mga alagad, magbalita naman kayo ng katotohanan. Yun lang naman din eh. Ha? Huwag nyong baliktarin yung issue. Ha? Yung lustay, yung ano pa. Pero kung magbase kita sa tapang, mas matapang si Sara Duterte kaysa kay BBM. Mas may kakayahan si Sara mamuno as a president kumpara sa kay BBM. Yun lang pong aking obserbasyon. At saka mahina si BBM bilang pangulo. Mahina. Kung BBM and Lenny, sana binuto ko na lang sana noon si Lenny. Pero dahil kay Sara Duterte, binuto namin si BBM. Pero we're disappointed sa na pinagsisihan namin. Pero okay lang, wala nang magawa Nandyan na Kaya ganun lang po dun. Again dyan sa mga BBM, that's your choice. Sige, go. Kung saan kayo. Go and fight lang po tayo. But ang akin lang dun tayo sa katotohanan. Wala lang paligoy-ligoy pa. Ang basihan natin, hindi yung kakampi, kundi yung pinuno na makakatulong sa ating bansa. Yun lang. Yun lang naman yung point ni Kuya SMB na may leader na tumayo na may tuwid. Ngayon na si Sara Duterte tatabog pagkapangulo ng Pilipinas, lagi siyang sinasabi, yari na ang dapat mangyari. Yari na ang dapat mayari. Di ba? Ganun lang po doon, mga ka-idol, yung kay Kuya SMB. Na, hanggat maaga pa, itigil yun na yan. Kumampi na kayo kay Sara Duterte, sigurado ako mananalo yan sa darating na sa election 2028 pagkapangulo. Kahit sinong iba to dyan, walang makakatalo kay Sara Duterte. Daming mga issues palaka, nagsasabi, pabida-bida, politika lang ang iniisip. Actually, kahit sino pwede naman pumasok sa politika. Ang point lang naman ni Sara Duterte, bakit niya sabihin ng maaga, nasira na ang pangalan niya dahil sa administrasyon ngayon. Ang iniiwasan na ng karamihan na magdeklara na tatakbo sa posisyon na gusto nila dahil maaga silang tinitira kung sinong gusto din tatakbo, kung sa anong posisyon sa politika. Ganun lang po doon. Pero si Sara Duterte, ang ating idol, ini-anunsyo ng maaga dahil ipakita sa kanila na hindi siya takot. Lalaban akong lalaban, kahit anong gawin nyo, hindi ako magpapatalo sa inyo. Yun po ang point niya. Why sinabi niya ng maaga ang kanyang deklarasyon na pagtakbo bilang pangulo ng ating bansa. Hindi ibig sabihin na namumulita kay si Sara Duterte. Ang point lang nun na hindi siya magpapatinag sa anong banta, sa anong pagsubok, sa anumang paninira ninyo sa kanya. Hindi siya magpapatalo dahil alam niya na mahal siya ng mamayang Pilipino. Again, this is Kuya SMB sa mga DDS dyan and matunay nagmamahal ng bansa. Please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Politika muna tayo ngayon punto por punto, para itaguyod ang masaganang buhay ng mamayang Pilipino. Ang susi lang po yun doon ay wala nang iba kundi si Sara Duterte, ang nag-iisang agila ng pag-asa ng sambayanang Pilipino. Again, maraming salamat, hanggang dito na lang na medyo namamao sa si Kuya SMB Pero laban lang. Actually, gusto ko mag-content nung nakarang araw, but 3 words lang salita ko, panay ako, kaya ngayon lang ako nakapag-upload ulit. Ayan, sa mga laging nagpatuloy sa suporta kay Kuya SMB, go and share ng ating video. God bless, mabuhay po tayong lahat.